Hello! Good day once again mga backyard farmers. Nagbabalik na naman ako, ang inyong farm boy vlogger na si Dave Backyard Farm para sa panibago na namang video for today. So, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa mga naging subscribers natin, mga nag-subscribe na, sa mga nag-follow sa ating Facebook page, nag-like, and maraming salamat po sa inyo. Isang malaking bagay po yan para sa akin. Yung mga hindi pa nagsusubscribe, huwag na kayo magdalawang isip. Dito sa ating video, nagbibigay tayo ng mga relatable backyard farm videos. Hindi tayo gumagawa ng mga hindi relatable. So, pangmasa ang ating video. So, huwag kayong magdadalawang isip na mag-subscribe sa ating channel para sa gayon magkaroon tayo ng form of entertainment na rin. Hindi naman to about sa magiging kita ng ating Facebook, ng ating YouTube, since hindi pa naman tayo monetize. It's about entertainment and sharing yung mga experiences ng mga backyard farmers natin. Dahil sa kagustuhan nga natin na palakihin yung market ng native chicken dito sa ating lugar. No? So, for today's video, ang pag-uusapan naman natin is ang pagpupurga. So, bakit ba natin ginagawa yung pagpupurga? Ginagawa natin ang pagpupurga, it's based on my own knowledge, not internet based, na gusto nating tanggalin yung mga parasites sa loob ng ating mga alaga. Especially yung mga worms na pumipigil sa pagkakaroon nila ng 100% or if not 100%, huge part ng growth nila. So, yung mga kinakain nila, yan, chances is hindi nila makukuha yung 100% na sustansya ng kinakain nila dahil sa kanilang mga bulate. So, ito, meron tayong isang anak dito. This is, wala pa siyang pangalan, pero mag-3 months old na siya by end of February. Yan, so pwede na siyang purgahin by tablet. So, speaking of pagpupurga ng by tablet, bumili tayo kanina sa local market, sa suki nating poultry shop na lagi natin binibilhan ng pangpurga. So, papakita ko na sa inyo yung mga binili natin kanina. Yan, so, gutom na yung mga alaga natin. So, best muna, ito muna. Bumili lang muna tayo ng pang bacterial flushing natin. Ang gamit natin pang bacterial flushing is Premoxil. Yan, Premoxil. 10 tablet lang kasi ilan lang naman yung flushing natin dito. Naka-flushing lang tayo ng mga bago nating acquired na manok na mamaya papakita ko rin sa inyo. Ito is Voltplex. Voltplex naman is ginagamit natin sa mga rooster para pampagana nilang sumampa. Yan. Parang vitamins, parang energy booster na rin nila. So, and ito, meron tayong, hindi lang ito, meron pa tayong 25 pieces to. Itong pampurga natin, ang gamit natin dito is yung Astig. Yan. Astig na tablet. So, 25 pieces to kasi medyo marami-rami yung pupurgahin natin. Hindi ganun karami pero lahat kasi to is hindi pa napupurga. May mga bago tayong acquire, so gusto natin makasiguro na napupurga. So ito makulat, italisayan tayo hen. So ito nakuha ko lang, nabili ko lang din to sa isang kakilala. Nakakita niyo naman na sa mga previous video kung ano yung lahi niya. Ito yung magandang manok natin. Ayaw natin masayang, no, yung chances nila na makuha yung best growth nila. Kaya gusto natin silang purgahin. Meron siyang lahing oriental. So, yun. Sa pagpupurga naman ng backyard farmers, dapat na bago tayo magpurga, make sure na fasted yung mga
alaga natin. Ibig sabihin, hindi kumakain, hindi pa sila kumakain. Ako personally, ang ginagawa ko is, kung magpupurga ako ng umagahan, dapat ang huling pakain ko is 12 hours or yung kain nila ng hapon bago yung araw na to. So, kahapon ng hapon sila huling kumain. So, sinisigurado ko lang na 12 hours para wala talagang laman yung butchi nila bago tayo mag-fasting. Bago tayo mag-deworming. And sa dosage naman, nagtanong tayo kanina sa may-ari ng poultry shop. Ang sabi niya is kapag around 2 months or mahigit lang ng almost 2 months, pwede na yung kalahating tablet. So, yun na yung susundin muna natin kasi hindi natin gaano kabisado yung pagbibigay sa mga below 3 months. So, kung meron 3 months up na, binibigyan na natin ng isang buong tablet yan. Pero kung below 3 months pa nga, susundin na lang natin yung sinabi nila para sure tayo sa dosage. Tago dito. Actually, mga gutom na sila. And tinutukan na nila ako ngayon kasi akala nila papakainin ko sila. And inaantay natin na makatapos muna tayo ng ating vlog. So, mahuhuli na tayo para mas mabilis. And after 3 hours, tsaka natin sila bigyan ng meal nila. Pero before that, gusto ko muna introduce sa inyo yung mga bago nating acquire ng mga nakaraang araw ng mga alaga natin. Meron tayong dalawang na-acquire na Cobra Rooster and dalawang talisayin na crossbreed sa native na. Yan, so una kong papakita sa inyo is yung bulik natin na Cobra Rooster. And bulik natin na Cobra Rooster. Mga backyard farmers, pinangalanan ko siyang si Brad. Nakuha natin siya kahapon lang by swapping. Kung maalala nyo, meron tayong dalawang maliit na native dito. Hindi naman totally maliit. Breeder age na yung isa and yung isa is going 4 months I think. And the reason kung bakit natin siya sinap is unang-una, mahilig tayo sa Cobra Roosters. And pangalawa, nakakita ko kasi inaaway niya si Raptor, yung gagawin natin breeder talaga dito kapag sumasampa si Raptor. So, consider natin na baka magka-damage lang yung mga iba kapag hindi natin nababantayan. So, kinuha natin to. In-acquire natin tong si Brad. Nakakita nyo. Hindi siya full-blooded Cobra talaga, Cobra Rooster, like yung mga binebenta sa ibang na full-blooded talaga. No, pero maganda naman kasi wala ding balahibo dito gaano. Meron man kakaunti lang. And yung balahibo niya sa leeg is manipis lang. Hindi ko alam kung mako-consider na siyang carrier ng dalawang gene ng Cobra kagaya ng isang, kasi based sa napapanood ko sa isang idolo natin sa pagmamanok, nag-discuss siya about sa mga mga Cobra chickens na ang kinikerry is 1 or 2 genes ng Cobra. So based sa pagkakaintindi natin sa mga video niya, possible na 2 genes ang kinikerry nito ni Brad, pero hindi natin sigurado. Sinishare ko lang naman, no? So hindi tayo nag-claim, wala tayong claims na ano. Ayun, napapanood ko yun or nababasa ko yun sa mga post or vlogs ni Sir Custodes. Taga Mindanao siya, pero magaling siya sa pag-aalaga ng mga manok and pag-produce ng mga native chickens natin na pang-market talaga. So yan, ito yung unang na-acquire natin si Brad. Isang bulik na Cobra chicken. Yan. Una natin yung pangalawa.
There you go. Itong pangalawa is si Pit. Si Pit. Brad and Pit. Wala, naisip lang namin kahapon na Brad and Pit yung pangalan. Mamamansin nyo, Cobra Rooster siya. Ulit. And hindi ko alam kung anong tawag nito. Nakalimutan ko na sa kulay na to. Pero ayun. Isa na naman siyang Cobra Rooster. And yan, siya yung binugbog ni native natin kasi siya yung mismong sumasampa sa ngayon kasi siya yung pinakamatanda. Kaya swinap na natin siya. And buti hindi naman nag-aaway yung dalawang cobra na to. So ngayon, no, so magandang sign and kine-check na rin natin sila kay Raptor. Hindi rin naman siya hindi naman siya nakikipag-away. So yun, na-attain naman natin yung goal natin na walang nag-aaway na rooster. So yun, si Brad and Pete is gagawin natin mga main breeders din natin dito for producing cobra. Ano? So mahilig tayo sa mga cobra chickens. Dahil ano naman, sa introduction, manghuhuli na tayo ng mga alaga natin at magpapapurga na tayo. No? So magbabalik tayo. Good. Unahin na natin yung mga malalaki na, mga full size na isang buong tablet yung ibibigay natin sa kanila. Isang buong tablet ng astig. And sa mga bata is half tablet lang muna. So unahin na natin to si Pete since andito naman na siya. Ano ba? Hindi ko sure kung nahulog eh. Nasaan na yun? Pagkita ako nahulog sa bunganga niya, buti na lang. Epic fail lahat tayo yung ulo natin. Ano? Para sana napunto doon. So, susunod natin si Pete o si Brad naman. Saan ba yan? Isang buong tablet na naman tayo, guys. Pagka ano yung sila, itulak na rin sila naman nila para matulungan na ma-intake nila yung binigay natin. Ayan. May tali pa yan, dalawang yan kasi baka hindi ko pa mahabol sa labas kapag pinakawalan ko. Kaya lagay ko muna to. So, natin yung mga inahin natin. Ito. Yung mga gandang hens natin. Ay, yun. Meron tayong yellow fit dito. Ganda. Purga. Ito, ano? Maipit. Yan, dito ba? Ito nakita. So pagpapainom ng ano, pagpapa-take sa kanila ng gamot, ang ginagawa ko is iniipit ko lang yung daliri kasi may gitna ng
bibig nila. Tsaka ako nilalagay ito. Yung buong tablet na. Ito. Almost done na yung mga malalaki natin. Yung mga maliliit na lang i-consider natin. 1, 2, 3. Yan. Tatlo pa yung malalaki. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Meron pa tayong kinseng natitira. And hindi kakasin naman siguro ito. Ayan. Ay. Ayun, tapos na nga tayo magpurga dito mga ka-backyard farmers. And ililipat naman tayo dun sa may yun, malapit sa mga may sisiw kasi meron pa tayong pupurgahin dun. Meron pa tayong mga pupurgahin dun. Pati sa raptor and dun kinulong ko muna na. So yan, napurga na natin sila and after 3 hours tsaka tayo yung mga malalaki tsaka natin sila pakapakawalan and mga pang growing muna dito muna sila. No, so yun lang. Testingin natin kung aawahin nila si Raptor. So sana hindi. So, bago natin tignan kung aawahin nila. Pagahin na natin ang ating El Capitan Raptor, diba? Yan, nalab ko ito eh. Si El Capitan eh. Mapayat ka Raptor ah. Pero ang bigat mo pa rin, no? Saan ito? O mamaya. Pupurga muna tayo, Rap. Si Raptor, ano naman? Giant. Sungit mo naman, Rap. Sungit mo naman po. Purga. Hindi. Hindi. Sino akong bossing dito, hindi ko. Sinong boss? Sinong boss? Sino boss? Ay. Ako ang boss dito, hindi ikaw Rap ha. Tigas ang ulo. Oh. Ha. Siya daw ang boss. Sige. Raptor. Pok. Oh. Yan eh. Ayan. Tingnan natin kung mag-aaway kayo.
Sige nga. Hindi siya inaaway ng isa. Ano? Ito yung isa. Baba. Brad, baba ka nga. Ano mag-aaway? Baka kayo mag-aaway. O, yan. So, yan ang advantage, no? Tingin ko. Kung gusto nyo gumamit ng multiple roosters sa inyong backyard, inyong farm, kapag kukuha kayo, no, ng mga roosters, yung mga medyo bata pa, yung mga hindi pa nanlalaban gaano. So itong isa, si Brad, nanlalaban na to. Pero itong si Raptor kasi, nasanay din siya may kasamang rooster. Pero nung unang pinakita ko siya, talagang lalabanan niya si Pete at si Brad. Pero ngayong medyo nasanay siya, hindi na niya pinapansin. No? So yan, napakaamo nito ni Raptor. Nakuha ko din si Raptor, mga 3 months old pa lang siya. Ngayon 5 months old na siya. Yan siya, 5 months old. Kita mo siya kung gaano kalaki. Rap! Ayaw nga Rap. Oh, mas malaki pa siya kay Brad. Tsaka si Pete. Oh, yan. Oh, yung maliit pa nga lumaban sa kanya. Oh. Alis ka Raptor. Sige. Pag dinaganang ka ng dinosaur, sige. Rap ha? Naiting bad ka na Rap ha? Oh. Say bye-bye to the vlog. Okay. Yan. Ayan, habang na tayo magpurga, meron na lang tayong mangilan-ngilan na pupurgahin dun sa malapit sa bahay, pero hindi natin papakita kasi tsaka na natin papakita yung mga yun. No? So, yan. Maraming salamat sa panonood. Sana natuwa kayo sa ating video. This is for entertainment purposes. Pero kung gusto nyo makapulutan ng aral, ng technique, hindi naman aral pero technique sa pag-aalaga, you're always free to pwede nyo gayahin kasi hindi naman akin ang style na to. So, yun lang. Ayan lahat ng mga alaga natin. Ayan si Raptor. Makakita mo difference niya. Pero payat pa to. Sa lagay na to, payat pa si Raptor. Kaya pinurga na rin natin siya. So, yan. Sila lahat. Yan. So, yan. Maraming salamat guys sa pagsuporta. And God bless ulit. Subscribe kayo ha. Huwag niyo kakalimutan.